Hello, welcome again to RNG Surigao. At ito naman po tayo sa panibagong episode. At medyo matagal po yung nasundan yung episode natin ngayon dahil nabisi po kami sa pagtatayo ng chicken poultry namin. Hello! Ako po si Bella at kasama ko po ang aking boyfriend na si Gab. Excited po kami na isama kayo sa aming journey ng pag-aalaga ng manok at iba pang hayop. Balak po namin setup ng farm kung saan featured po namin yung poultry namin. So, kagaya po ng pigirin namin nung una, papagandahin po namin yung area at gagawin po namin farm. So, klase-klase pong livestock yung palalakihin namin dito at isa na po yung manok. So, sa episode na po na ito ay it's all about frequently asked question pag nag-order po tayo ng black soldier fly. So, alam na po ninyo na meron po tayong nilagay na link sa description natin sa YouTube kung saan nandito po tayo ililink po tayo doon sa Facebook Marketplace kung saan ako nag-post ng listing ng black soldier fly. So hindi po ako entertain ng mga personal messages, kundi doon po ako sa marketplace lang po. Pag nag-inquire po kayo sa marketplace, maaari ko pong kayong replyan doon. At huwag po kayong mag-alala kasi marami na po tayong mga successful na buyers na bumibili from all the way to Zamboanga, North Cotabato to Cebu. So wala pa naman pong nag-order na from Manila. So sa mga katanungan po nila na naalala ko, kung number 1 na tanong nila ay magsusurvive ba yung black soldier fly sa pag-travel ng ganun kalayo. So sagot po doon ay magsusurvive naman po. Gaya po ng response ko po, meron pong disclaimer at meron pong caution sa pagbili po ng black soldier fly kasi sa handling pa po from farm to shipping courier ay nasa container, plastic container na po sila, yung sa microwavable container, yung lagayan ng mga spaghetti ganon, mga konti po na kasya po yung 100 to 300 grams kasi 300 grams lang po yung allowed po sa ganon kalaking parcel kasi malalakihan na po tayo ng shipping. So wala pa man po lumagpas ng 300 na order sa akin. So di ko pa po na-try na ng 1 kilo. So iwan ko lang po kung kaya po natin mag-limit, pero palagay ko naman po ay dito lang po tayo sa hanggang 300 grams lang po ang kaya natin sa ngayon. So kung meron man pong mga susobra doon, mag-inquire lang po kayo at gagawan po natin ng paraan. So ayun nga po, balik po tayo sa question na kung magsusurvive ba during travel yung mga black soldier fly larvae natin. So ang sagot po dun ay opo, magsusurvive naman po yung iba kasi yung nilalagay natin ay day 1, mga day 2 to day 10 na larvae, mix po sila. So naglalagay akong mga about 10 grams ng day 2 to day 3 na then day 5 and then day 10 na mga larvae. So about 40% to 60 yung nagso-survive, sabi sa mga feedback na natanggap ko.
So sa mga feedback na yon na monitor ko na mas mataas yung chance mag-survive pag yung pinapadala natin is yung larvae na day 3. So yung maliit kasi pagdating dun sa kanila medyo malaki na, mga day 10 na mga day 5 siguro, or medyo malaki lang na nag-survive sila sa nilagay kong pagkain. Kakaunting stress recovery na lang, nabubuhay naman po pagdating sa mga client natin. So hindi naman po pwedeng maglagay ako ng 100 grams na larvae na day 3 kasi pagdating dyan sa inyo mga 1 kilo ibibenta sa iba. So iba po yung presyo ng ganun. Huwag po kayong mag-alala kasi meron po akong every 100 grams may 10 po ako na pupa na binobonus po pag so hihintayin nyo lang po maglilipad yung black soldier doon. Meron na po kayong 10 siguradong black soldier fly. So ang gagawin nyo lang po ay i-catch po sila. So gagawa po talaga kayo ng lab cage para mag-successful po kayo sa pag-catch ng black soldier fly. So ang ikalawang tanong naman po ay about sa ano po ba ang stress recovery pagdating po sa kanila. So gaya po ng sabi ko po, meron po akong nakalaang video doon sa link, dito sa link ng pag-upload ko ng video kung saan paano po sila i-recover from stress. So sa madaling salita po, pagdating po sa inyo, maganda lang po kayo ng chicken feed at basa-basain nyo lang po na medyo wet, kasi yung pagdating po ng black soldier fly larva sa inyo ay medyo mas sustansya po yung chicken feed na mas madali silang makarecover din. Mas madali rin silang maging turn sa pupa, maging itim. So mataas po ang chance ninyo na magkaka-pupa po at lilipad po sila ng mas maaga pag ganun po yung pinapakain po natin. Although medyo magastos ka sa first, pero yun na po, pwede na po kayong mag-introduce ng ipot ng kalabaw at yung coconut waste, or anong tawag doon, yung dito kasi sa amin kinagod na niyog eh. So yun yung ay halo nyo lang po at ipakain po sa mga yung nakuha na po yung larvae or eggies from the sa pupa na lumipad po sa pagbili nyo po sa amin. So yun po yung pag recover ng stress ng mga black soldier fly po natin. So ikatlong tanong naman po ay magkano po yung lab cage natin. So sa lab cage naman po, ang paunang presyo ko po dito ay 1,200 sa September 23, 2023. So para materials lang po, nagdagdag lang po kami ng 200 kasi yung mataas po dito sa amin yung labor sa pagtatahi, at quality naman po yung lab cage na ginawa. At di ko po nire-recommend yung mga Colombo or net para sa mosquito, yung mosquito net, kasi nga po nakukuha po ng black soldier fly na mangitlog po sa gilid ng mga mosquito net. So masasayang po, kagaya ko po, nandiyan po sa video na nakikita po talaga yung mga eggs po na nasa gilid at hindi ko na po makikuha kasi nga po marami na pong black soldier fly na lumilipad. And yung iba pang tanong ay tungkol sa paano ba haluin ng ipot ng kalabaw at saka yung niyog. So wala naman special na gagawin kundi kumuha ka lang ng timba o balde, then
ilagay mo yung ipot ng kalabaw at saka yung niyog. Haluin mo lang ng maigi, then standby mo ng 3 araw. 2 hanggang 3 araw magiging ano na yun. Para siyang maha na pag na ano mo, mas madaling nakakain ng black soldier fly at talagang uniform sila kung lumaki. Basta't kinuha mo lang sila ng sabay kung day 1, this day ka nag harvest, tomorrow harvest ka ulit. Pag na-label mo yun, yung day 1 then day 2, talagang pag iba-iba sila ng langgana, sasabay-sabay sila ng lumaki. Hindi gaya ng pag nag-ano ka ng mga vegetable na mga ano, hindi sila sabay-sabay tapos mabaho. Ang sa balde lang kasi meron kang takip, hindi sila mabaho kasi may takip ka. So at first 2 days mabaho siya kasi yun nga, dadaan ng fermentation, may process tayo. So yun mabaho. Tapos pag paglagay mo ng ano, ng yung mga hinalo mo dun sa mga planggana, mabaho siya. Pero pag nakain na siya ng black soldier, wala siyang mabahong amoy. So di gaya ng pag nag-ano ka ng mga waste sa kitchen, so maglalagay ka dyan kahit na ano-ano, di mabaho siya. Talagang aayawan mo yung larvae na hawakan kasi na medyo madiri basa. Tapos sila rin yung mga black soldier din natin na mga larvae ay medyo namamatay kasi sobrang basa o sobrang init, ganun. Di controlled yung temperature, di gaya po ng ipot ng kalabaw. Dahan-dahan mo lang siyang ngayong araw, maglagay ka ng 1 baso, then another day maglagay ka ng 1 baso, parang 5 days lang ata, tapos nagiging itim na yung mga larvae natin So madali lang talaga siyang paramihin, at ang kailangan mo lang ay mga 1 buwan na todo hagod ng harvest at saka alaga ng black soldier fly. Hindi mo na mamalaya na marami na palang mga black soldier fly. Kailangan mo lang ng malaking lab cage at marami lab cage, spasyo para sa mga ito, at magiging successful ka na rin. Sa mga question naman, wala naman ibang question na parang na naman natin, parang 5 lang ata itong mga question na napaka-importante dito. So last na question, kung cash basis ba tayo? Payment first po tayo pag nag-order tayo ng black soldier fly, kasi nga po na-mention ko po na ta-travel pa po ako. Una-una po, hindi po kami pa po sa cash on delivery, hindi po accredited. Then mahirap po yung cash on delivery kasi nga po may risk po yung pagtanggap nyo po ng black soldier fly, kasi maaari pong mamatay, depende po sa pag-handle ng courier po natin. Pero sa experience ko po, wala naman pong nagsabing hindi po nabuhay sa kanila, kasi meron pong buhay na dumating sa kanila. So ayun, yung mga expenses ko po, yun po from farm to shipping courier. Malayo po kami sa syudad, kaya po medyo mataas po yung shipping natin fee, which is aabot po ng 250 to 300, ganun. Pero hanggang 300 grams na po iyon. Ang mode of payment ko po ay GCash. So wala pa pong ibang mode of payment, GCash lang po. Siguro doon lang po muna tayo sa mga frequently asked question natin, at abangan nyo po ang ibang uploads ko para po sa poultry, kasi nga po lalakihan po natin yung black soldier fly din po natin para ma-integrate din po natin sila sa poultry, yung 45 days na broiler. So happy farming po,
bless.